Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Lynn Asarcon, miyembro ng Lector and Commentator Ministry ng Immaculate Heart of Mary Parish ng UP Village, Diliman, Quezon City. At ito po ang From the Pews. Ang ibanghilyo po para sa araw na ito, September 7, 2025, ay hango kay San Lucas, chapter 14, verse 25 to 33. Kung may dumating sa akin na di nagtatakwil sa pag-ibig sa kanyang ama at ina, at asawa at mga anak, at mga kapatid na lalaki at babae, at maging sa kanyang sarili, hindi siya pwedeng alagad ko, at hindi pwedeng maging alagad ko ang di nagpapasan ng kanyang krus sa pagsunod sa akin. Ang mga salitang ito ni Jesus ay napapaisip na parang hinahamon tayo na talikuran ng ating pamilya, ang mga taong pinakamahalaga sa atin. Hindi ito utos na maging malayo o maging malamig sa ating mga mahal sa buhay. Sa halip, ang mensahe ay tungkol sa prioridad at pangingibabaw ng Panginoon sa ating buhay. Ang pag-ibig sa Diyos ay dapat mas matimbang kaysa sa anumang relasyon. Kahit ang pinakamahalagang ugnayan sa ating buhay, tulad sa magulang, asawa at anak, ay dapat nasa ilalim ng ating pag-ibig at pagsunod kay Kristo. Ang pagpapasan sa sarili nating krus ay nangangahulugan, handa tayo sa mga pagsubok, pag-uusig sa kahirapan sa pananampalataya. Sa ating buhay, minsan maraming hadlang sa ating pananampalataya, katulad ng nangyari sa aming mag-asawa. First time naming magkasabay ng oras ng pag-serve sa parish. Nung papunta na kami ng simbahan, biglang tumirik ang motor namin. In short, pinark na lang namin sa isang tabi at kami ay naglakad papuntang tricycle. Pero habang kami ay naglalakad, biglang umulan at nakalimutan naman namin ang dala naming payong na nakasabit sa motor namin. Napaisip ako, parang may humahadlang sa amin. Pero ganon pa man, hindi po ito hadlang para hindi kami makapag-serve. Hindi perfect ang buhay namin. Minsan may mga pagsubok kaming nararanasan sa mga anak namin, sa trabaho, sa mga schedule na hindi alam kung anong uunahin. Ang lahat ng ito ay isinusuko ko sa Panginoon. Malaki ang naitutulong ng pagdarasal, kaya dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon ang lahat ng biyayang natatanggap natin araw-araw, maliit man o malaki. Nagpapasalamat din ako sa community ng Couples for Christ dahil sa paghubog sa amin kung paano mapalapit kami sa Panginoon na dapat manguna si Lord sa buhay namin. Para sa inyo, ano ang pinakamahirap na sakripisyo na nagawa na ninyo para sa Diyos? Anong nangyari sa pananampalataya ninyo? Manalangin tayo. Panginoon naming Jesus, salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin sa tunay na kahulugan ng pagiging iyong tagasunod. Sa Lucas 14, tinatawag mo kami na magnilay sa aming pagmamahal na dapat higit naming mahalin kayo at ang iyong pagtawag kaysa sa ano paman sa mundong ito, maging sa aming sariling pamilya. Tulungan niyo kaming maging masunurin sa iyong kalooban at maging handang iwan ang lahat para sa iyo. Dahil alam namin ang lahat ng aming isusuko ay walang patumbas sa kaligayahan at kapayapaan sa piling mo. Amen.